January 13. Ang mga utos sa lumilikha. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Ephesians 5:14. Kung inutusan ni Jesus si Lazarus na bumangon mula sa kanyang libingan, paano niya sinunod ang utos na ito? Sabi sa John 11:43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. Ito ang utos sa patay na tao. Sabi sa sumunod na talata, lumabas nga si Lazarus na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. John 11:44. Paano ito nagawa ni Lazarus? Paano sumunod ang isang patay sa utos na siya'y muling mabuhay? Ang sagot ay parang ganito. Ang utos ay may kaakibat na kapangyarihang lumikha ng isang bagong buhay. Ang pagsunod sa utos ay nangangahulugang paggawa kung anuman ang ginagawa ng mga tao. Napakahalaga nito. Ang utos ng Panginoon, bumangon ka mula sa libingan, ay may kaakibat na kapangyarihan na kailangan nating sundin. Hindi natin ito sinusunod sa pamamagitan ng paglikha ng buhay. Sinusunod natin ito sa pamamagitan ng paggawa ng ginagawa ng mga buhay. Lumabas si Lazarus. Bumangon siya. Lumakad siya papunta kay Jesus. Ang utos ng Diyos ay lumikha ng buhay. Tumugon tayo sa kapangyarihan ng kung ano ang kayang gawin ng kanyang utos. Sinabi ni Paul sa Ephesians 5:14, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Paano ka susunod sa isang utos na gumising sa iyong pagtulog? Kung iyong buhay ay may lason na carbon monoxide at may sumisigaw, gising! Ligtas mo ang iyong sarili, lumabas ka! Hindi ka sumusunod sa paggising sa sarili mo. Ang malakas at makapangyarihang utos mismo ang gumigising sa iyo. Sumusunod ka sa pamamagitan ng paggawa ng ginagawa ng mga taong nahaharap sa panganib. Tatayo ka't aalis sa iyong bahay. Ang utos ang lumikha ng paggising. Tumugon ka sa kapangyarihang nilikha ng utos, ang pagmulat. Naniniwala ako na ito ang paliwanag kung bakit sinasabi ng Biblia ang mga bagay na paradoxical tungkol sa bagong kapanganakan. Kumaga, dapat tayong magkaroon ng bagong puso, ngunit ang Diyos lamang ang makababago ng puso natin. Halimbawa, Deuteronomy 10:16, kaya nga maging masunurin kayo. Deuteronomy 30:6, babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso. Ezekiel 18:31, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay. Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. John 3:7, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. 1 Peter 1:3, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. Ang paraan ng pagsunod sa utos na ipanganak ay maranasan muna ang banal na kaloob ng buhay at hininga. At pagkatapos ay gawin ang ginagawa ng mga taong may buhay. Malakas na tumawag sa Diyos ng may pananampalataya, pasasalamat at pagmamahal. Kapag ang utos ng Diyos ay dumating, kasama ng lumikhat, nagpapabagong loob ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ito ay nagbibigay buhay. At tayo'y naniniwala, nagagalak at sumusunod.